Mula sa Roma Gs, 9 hanggang Gs, na kung ipahahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Hesus at sasampalataya sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tao'y sumasampalataya sa katuwiran, at sa pamamagitan ng bibig, ang pagpapahayag ay ginawa sa ikaliligtas. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang oras, mga kabanat, mga tugang, ganap na hong 7:41 din pagkaaga. Ang oras na yan, mga kabig, hatod sa to kan LYRR Realty Development Corporation. Sinda po ang developer kanipong Deca Estrella Residences. A home for the modern community. Deca Estrella Residences features underground electrical distribution for seamless everyday living. We will be opening for reservations soon. Follow our page for updates. Mga kabanat, ang tabayanan lang po, abangan po nindo ang opening, ini pong pagbubukas kan Deca Estrella Residences, ini po sunto open, makukuhayan digdi sa Barangay Balatas, Naga City, harani po sa Basilica Church, mga kabanat. Tamang-tama po ini, duman po sa mga naghahanap nin house and lot na harani po sa city proper kang Naga City. Harani po ini sa mga universities, mga eskwelahan, rungkan mga USI, parokyal, Laga Parokyal School, St. Joseph. One ride lang po ini sa Ateneo Dinaga, Ateneo Pacol. And then sa iba pa pong mga bistadong eskwelahan digdi sa Siyudad Canaga. Kaya mga Dabarkads, kung ako po sa Indo, magtatagay kwerda po ako dyan po sa Deca Office, Panganiban Drive, Naga City. Limited lang po ang islat kayo ni mga kabanat. Kaya ano pang hinahalat din do, magtagain kwerda po kamo digdi sa Deca Estrella Residences. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme. Kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Buenos dias, mga ka-vlog, ka-tweet, mga ka-Facebook, mga basher, mga trolls, mga tugang. Aldaw po kita ko niya din Webes, Pitsa 12. Pitsa 12 kita kan bulan na Hunyo taong 2025. Mag-iribanan po kita ko niyan, mga Dabarkads, hanggang alas 9. Ako po si Benji Rivera, kay Bananta sa Newsroom, partner Junil. Sa Technical, Boss Ariel Camarotti. Hanggang alas 9 kita, mga kabanat. Ngunyan po, mga tugang, is Independence Day. Oy, araw ng kalayaan. Araw ng kalayaan, partner. Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Ang iba sa to nasusobraling kalayaan. Malayang makapalira, malayang magsinungaling, Sumama ka sa rally, at higit sa lahat, malayang magnakaw. Naloko na. umiiyak ka ba sa harap ng mga sundalo?
Namigay ka pa ng rosas na nabili mo sa kanto. Kumusta na? Ayos Ay, nakatutok po kamo digdi sa programang Radyo Banat. Ako si Benji Rivera. Ay, sa mga damarkan sa dyan, mayo po kitang laog sa eskwela, trabaho. ewan mo ba? Pero sa mga maagang bumabangon, gumigising, nako, good morning, good morning, good morning. Dayat na yan. Estatwa ni Santo Niño, Escapulario at Kaya pala sabi ko, partner Ye, kaya pala Ye, kaso hapon may mga nagsasabing long weekend na naman. Nagkasal pa. Webes pa lang, long weekend. Hindi, kaya mag-absent ka na kaya sa biyernes. Mga Pinoy talaga, basta mga Pinoy. Ang buhay natin. Lunes, hugak maglaong trabaho. Eh kung Nagsabado, Domingo na, dahil pa mga nagpahingalo, nagparalakwat siya. Dahil pa nakuntinto, Lunes, dahil pa ay taran. nang siyapo, Nagbakasyon na yan ha? Anong tawag dyan? Nagbakasyon grande na yan. Tapos Lunes, tatama rin pa. amoy pangawis tuloy. Dahil ugaling Pinoy da yan, ugaling Pilipino da yan, hilingon mo. Nagsabado, nagdomingo, nakapahingalo, imbis kayo magpahingalo, nagparaino. Ano ba yan? Kaya mga kabalat, sabi kan iba, long weekend, naku naman, maglaog ka mo, Biyernes, huy! Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Meron mga tugang, basta ko yan, Webes, tropa pips kami sa radyo, may laog kami sa broadcast. Igwa po kaming laog. Ilang mga Si ibang mga kababayan ta, sundalo. siguro lulubos-lubos yung bakasyon yun. Sa Lunes may pasok na, di ba? May eskwela na po, back to school. Ang buhay, Ang mga bagets, nako. kaya pa ba? Igwa pa dyan na dahil pa nakakabakal mga libro, notebook, nako Ewan mo Speaking of notebook, maray kayo to si Tito Benji, si notebook ko kang grade 4 hanggang grade 6 gamit ko. Estatwa ni Santo Niño, Escapulario at Biblia, sang katutak ng sabi. Narisa ni Padiris, narisa ni Daddy. Kat nagkasal pa. Ano kaya yung notebook mo, takam grade 4 ka? Mayong surat, ano ba yan? Radyo Banat. Huwag niyo pong gagayahin. Oy, mga kids, day po nindo arogo na. Kung ang mga professional lang gumagawa yan. Aber, taamay po naka-standby yan sa tuyang mga Banat Patrol. O ay umalis. Hindi mo yung Ramon na po ang inot na report pero hindi dahil sa tuyang Banat Patrol okay Smenda. kami. BBS Banat Patrol. Osoka, go, go, go! Kalye. Salamat, Katinggi, maray na pag-aaga sa imong exact location ko yan, okay, sa Plaza 15 Martires. Digdi itataas itong dakulao na bandira. Ining bandirang ini makasaysayan ini nata ini si bandirang itinaasa kan na kinipuan pagtaas kan bandira ni Presidente Inoy Aquino, pinakainot na kinipong flag raising na itinaas kang Presidente ang bandera igdi sa Pilipinas ay igdi sa Plaza 15 Martires. Oh. Iyo ini si bandirang ginamit si dakulao na bandira igdi sa Plaza 15. Yaon digdi nagrupo ka na ang mga miyembros kan Philippine Army na iyoan mataonin na 21 gun salute and may platoon man an Philippine Coast Guard igwa pang platoon na naka-formation digdi sa ini ba sa may site kang Crown Hotel ato bang yan sa Plaza 15 Martires ang naggrupo ka na Philippine National Police and Bureau of Fire area na digdi nakahikas pahinga sa topic. Okay pigalat pero kuyan si mga abala si mga city councilor mga official ka na yung nakaabala
And yaon digdi ang nakakapot sa bandera tapi piling sa miyembro kan Philippine Army, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, and Bureau of Fire Protection. Sila nakakapot. Saka latag na ini itataas na lang. And hindi sa may side, kaya yung sa side sa may Jollibee, yaon digdi ang sarong tangki, Wow. sa atubangan. Mhm. And ikwanin sarong Anong tangke yan? kanyon. Baka ano yan? APC. Oo. Mhm. Pero ikwanin duwang kanyo na magkaatubangan, ang saro nakaatubang digdi sa sa may Panganiban, ang saro atubang sa UNC. Magkaatubangan sinda. Dahil kuwaran po ano Baka pumutok yan kanyo na yan. Nakatubang, dapat iatubang yan sa Plaza Quezon. Tama. Dahil kuwaran po anong papil kayo ni kung papaputok ko niningon yan. Dapat dyan yan iatubang sa Plaza Quezon. Tatigre-renovate. Kung iatubang ko yan sa UNC. Ang galing ng gaba. Madali yan ang paggaba. Tatama ang gaba. Yun. Ini yung dyan sa Dahil may ba side. nakaka-apekto ang renovation kan Plaza Quezon na Kung Busuka? nahilig ko ba sigang hero comeback ko? Sigang hero comeback ko. Tama man pala si Mayor Nilson. Talagang mautak man si Yorme. Oo. Dahil niya iba talaga si Plaza 15 Martires saka si Plaza Rizal. Plaza Rizal. Taaram niyang day matatapos o sa ina kaya matarambay ang tao. Oo. Manang ngayon tambayan ng naga. Kung mautak talaga si Yorme. Plaza Quezon, ay Bilib Plaza ako. 15 Martes sasabay. Bilib ako sa utak ni Yorme. Sabi ba ni Lady Robredo, hindi ba kaya si Mayor Nilson? Dapat kaya sinabay na kaya ang Plaza 15 Martires saka Plaza Rizal. Nakulaon ba niya ang budget? 109 million. Oo. Di ba? Kaya lang, aram pala ni Mayor na di matatapos sa September. Kaya, consider ba, hindi ba yung kita mga plaza ko niya? Mautak ka, Mayor, mautak ka, bilib ako sa imo. Dahil lang isabay ni Mayor Son ang Implaza. Sarupang Plaza yan. Susuntok ko siya doon ni Bustato. Ano man yan ba? Man ngayon sa bali pa. Plaza ngayon i-refer. Idadaway mo ngayon yung Plaza. I-rewal si Datayan. Saping imamo So, pa. sarado kami na tinapo. Saping imamo pa. Magayahin yung implasang inuman si BG. Mga yan pagtanit. Ang takok mo yan. Takok yan sa syudad. Sa ina kaya ba inom si Ron? Boss Ron, good morning kay Boss Ron. Naparkans ko yan Okay. Ang sarado tinampunig ni Tabi Kapinji ining porsyon magkun dyan sa may PDO. So, ang agihan kan mga tinampo, ang mga autohanit dyan sa may partikan na Piña Francia. Maliko sila dyan sa may partikan na ining sa may mall, i-mall. Yan, tuwian mo yan. Diyan sila maliko, tuwian. Ining panganiban porsyon sa may tuwiman hanggang plaza, tuwian. So sararado kaya kung mahiling traffic mo niya digdi sa Sentro Canaga, huli sa pinagsara ining mga mayor na tinampo. Ang G. Hernandez mo niyan ay tama G. Hernandez two-way. G. Hernandez mo niyan. Kaya ayan mga two-way mo niyan. So, matraffic ko dyan sa plaza, sa sentro. May saradong tinampo partner. Daiman. Ayun, sarado. Ini naman lang porsyon sa may Plaza 15 Martires sa parilibot na ini. Sarado ini. Sarado ini mo niyan. Tapi gatanan ining ining okasyon digdi sa Independence Day. Pagkatapos kayo, ibubukas yung rin ni Sabi Kabigi. So yan si informasyon na itinagat sa tuya. So, yaon madigdian na mga Girl Scout, Boy Scout, na nakapilira digdi. So, sa dalang mahaloy, mapunay and Sisay ang pangunahing bisita dyan na Parikoy. Ng Serena. Serena na. Ang mga yaon magaling din ang
nagrani sa Pandira. Pag nakakadangog akong sirena, partner, purulian na may curfew na. Ay, curfew na. Okay, ito bagang pandemic, pag may sirena na, curfew. Ano yung sa nagrani sa Bandera si Kagawad Linig Diates. At Kagawad Buenafe, Super, yaw di sa Yaw pa si Joe Perez. Iyo yaw pa. Iyo ano. Bakong daw si Joe Perez. Garo ya garo gana. Daog. Dai ko aram garo iyo. Daog. Oo. Daog si Joe Perez. Okay. Sige. So, yan na po na. Tabi, pagkatapos ka na pagkataas ka dakulaw na yung Bandira, iaano na ang, Sa estimate mo, Busuka, paano kadakula yung bandira na yan? tataas na ang Bandira tabi, kabigi, pagkatugtukan, yan. Duwang pulis na nagtataas ka na bandira, and kapay na sa saludo na mga nakapalibot nga mga uniform men, Philippine National Police, Bureau of Fires, Philippine National Police, and Philippine Army, Philippine Coast Guard, PSO, Boy Scouts, Soror Scouts, and ang iba nakakapot sa tendang daghan mantang hibuan na pagsusutok papansang awit ng Pilipinas. Pagka araw kayo mo kasi talaga sabi mamamatisiman ang experience sa pagpagkat Pilipinas. At ang mga tapos na tapos na. Pagkatapos kanina sabi yun itong reclaying and ito. Okay. Bayad dyan si mga war veteran. Oo, nag-kukuman. Okay, sige lang ka. At balikan na ka dyan. Sige. Kaya kabigi ang patikan programa manya na pagkaaga. Aligri sa Plaza 15 Martires, Katakutan, Independence Day. Sarap na nabalik sa Okay, babala sa mo, partner Oka Ismenda, live and direct halin po dyan sa Plaza 15 Martires kung saan ginigibo po ang seremonya kanipong Independence Day. Ano po? Araw ng Kalayaan. Pero ang iba sa to, nasusubra ng kalayaan. Ang buhay natin, kaya pa ba? Kung hindi, O araw ka nakaagi pong aldaw, partner. Di ba, partner? Kung makataram tingnan mo kung makataram si Senador Chis Escudero sa iyang mga interview, dapat sunodon kay Congress. ang EDSA, Dapat kamong mga congressmen sunodon nindo Mary from the bank, ang amen. mandato. Ayos pa ba? Kamo ang matindog na mga prosecutor. Kaya pa ba? And ang Senate, iyo po ang impeachment court. Ano na? Bira si Chis, Ewan, Akala mo tultol. Di ba, kamo kaya mga dyan sa Congress, nang sila, wala kayong karapatan na hindi pag-aaralan yan pong impeachment na yan. ewan mo ba? Yan dapat kayo ang tumayo mga prosecutor. Dapat bago yan tinaram ni Chess. Kita sa TV, Inisip niya man na dapat sinunod ni Chess Escudero sama mga madre, ang mandato man kan sa iya kan taong bayan na sunodon po nito ang konstitusyon. yan ka ba? Sa harap ng mga sundalo, Na pangligaw, ng rosas na nabili, kamo po dapat sa Congress. ayos, Dapat na kamo wag kayong aayaw. kaya pa ba? Dapat kamo po ang magsilbing prosecutors. Ano na? Kaya lang sabi mga netizen, Bahala na. Chess, ikayong Chess.
na dapat sinunod mo ang konstitusyon, buwisit. Garo abab sa gabos si Chis Escudero, di ba? Garo insulto talaga sa mga kaya palang inapod mababang kapulungan. Ang hiling ni Chis Escudero sa Kongres, mababang, sobrang babang kapulungan. Kaya nabang trip si Gabi Bordado eh. Sabi ni Congressman Gabi Bordado, insulto para sa mong mga congressmen ang ginibukan sining. Kaya ang pagbalik ng articles of impeachment, insulto para yan sa mababang, sobrang babang kapulungan. Insulto. Very insulting, sabi ni Gabi Bordado eh. Hindi man si Gabi Bordado palibasa dahil bakula siyang congressman, nagpapa-interview na. Kan siya congressman, gano'ng kabing sa laling kabing sa mga pahabs. Hindi ba? Kung yan na tapos na term ni Gabi, nagtatagataram na. O kaya pinutakti. Pinutakti po ng mga negative comments si outgoing Congressman Gabi Bordado kan 3rd District. Mga kabarangay kan ini magpa-interview naman sa ito bagang ABS-CBN. Nakikiride na naman daw sa issue si Gabino eh. Nakikiride na naman daw sa nakikiride na naman si Gabi Bordado sa issue. Kung sa bagay talagang insulto po ha. Biniminus sinda ka po ni Chis Escudero. Aber, babalikan tayo na siyan. Talasa linya lang ang satuya pong Banat Patrol. BBS Banat Patrol. Nasa linya si Tito Boyet. Tito Boyet, good morning. Salamat sa kabindi Marina pag-aga. Liwat, shout out sa mga scorer. Shout out na naman, kapira. Shout out sa mga scorer, kansarong misis. Si Maribel, 55 anyos, may agom. Mayong trabaho ka, residente ka na Zone 1, Barangay San Felipe, Naga. Maribel, anong apod sa'yo? Ate, Lola, manay, anong apod Ate sa'yo? pa lang ka, 55 anyos. Anong apod sa'yo dyan? May mga apod ba ganyan? Dumang ki Barok, bistado si Barok. Si Nanay, bistado dyan. Pwedeng Bell. Bell na lang, Bell. Oo, Bell. I'm gonna ring on your bell. Pwedeng. Ay, siguro pala, dito pala si Enteng. Nag-aapot na kung paano makabil ka na aldawning na katalingkasan. Kalayaan. Kalayaan. O pati din si Maribel, nag-aapot na pala lang po, makabil ka na araw ng kalayaan. Na ako, nakukulong pa lang. So, si Maribel, pigbaybas, kasunod ba nga alas 4:30 ng pagkahapon, dyan sa Zone 1 Street, Jude Street, Barangay San Felipe. Kung saan, huli nga ni sa mga reklamo. Labo-labo na naman, partner. Yet, labo-labo na naman dyan sa San Felipe, sa isla. Labo-labo na naman na. Grabe, So, dyan sa, itong iba, naglipat sa Mabulo, dumating ng Bog. Dyan sa ibang lugar, sa Carolina, Bacol, naglilipat duman, tinarimbog man duman. Kan mga autor dyan. Pero si Maribel, si Bill, dahil nagaling, matagas. Kaya alas 4 kasudma, kasaan na sa runga bypass sa operasyon kung saan na ako anan ini ning apat pang pidasong heat-sealed transparent plastic kasi na may laog ka na pinagtutubulang shabu na bawig di ang 500 peso bill na ginamit na bypass na money. Kaya ang kurahaw ni bill mo yan,
kalayaan para sa mga nakukulong. Pero garo mahahali siya arog ni Inteng kasud ba na pagkaramantan na ilipalan, balik-balik na sa prisuhan, balik priso si Inteng, huli nga sa pagtutulakan illegal na droga. Saka dahil sila makapiyansa ko dyan, mayong opisina. May mga preparadong papiyansa yung mga yan. Kaya lang talagang yung pang proseso yan para sila makapag-piyansa. Bistado pati nga abogado, nagkakapot kan mga may kaso sa drugs. Kaya may karagdagan na kliyente naman sa kuyang amigong Batikan, abogado, criminal lawyer. Siya, pag may mga kaso karong kayo, matik na yan. Pambira. Pag-arog siya ang hanap-hanap kan mga nagkakadarakop sa baybas. Yet, naputol si Tito Boyet, apunan mo otro, siyempre, ipagtatanggol ko ang karapatan ng aking kliyente na ito ay inosente at ito ay hindi gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Ano kayo ng abogado? Your Honor, ang aking kliyente ay di minsan na hindi pa nakakita at nakatikim, lalong-lalo hindi pa nakakita ng droga. Ano kaya ang tirada Patunayan mo! Inosente! Ha? Inosente ang aking kliyente. Sa katunayan ni isang kanyang drug test result is negative. Ay, naku yan lang yan. Tungan. Napatungan. Palibasa, Napatungan ito, kaya, napasala kaya si laboratory. Imbis na positive, nag-negative. Kaya, ang nangyari, idinipin sa kita, huwag kang mag-alala. Sa katunayan nga, Judge, itong aking kliyente is nang nag-negative siya ay nag-request pa siya ng confirmatory test. Siya mismo, Judge, ang ito mismo, Judge, ang aking kliyente ay siya pa mismo ang nag-request ng confirmatory test nang siya ay nag-negative. Hindi siya makapaniwala, Judge. Pumundo ka lang kaya attorney na lamataw sa kanya. Ay, pag si Tito Benji, naging abogado, araw kayo mga tirada ko. Araw kayo mga tirada ko. Inagali ngayon dyan sa kliyente ko, nag-negative sa drug test, siya pa nag-request ng confirmatory test na dahil siya nagtutubod. Anas pala ang maging positive, negative. Tapos kaya, ibabaybas ka ni mga polis na ni. Ay, planted nga yan dyan. So, di ba? Kaya may mangyayari din. Dapat siguro Maray na lang tayo naging lawyer si Tito Benji. Ang gabos na maging na kliyente, Marcos ng confirmatory test. Hindi ako yan sa request. Ang aking kliyente. Pambira. At least naniniwala ako na siya innocente. Kunyan si Ate Bel, sabi mo kasumago may nakuha ang droga kay Ate Bel. Pera man nakuha kay Ate Bel. Apat na sachet na illegal droga. Kuyang pati yung mga pagkatar-katar na. May sanribon, may limahon. Panalo man. Pagkatapos naman sa isang plastic, pero kabangang bulto. Ha? May kabangang bulto siya? Kabangang tubol. Gurado naman ng kabangang. Hindi ko naaram ko. Aputi daw si Ate Bel, tabaka barato sa iya, mahal o aputi daw. Baka maray ang pakakatar. Saka birilog. Birilog. Kuya. Congrats sa PNP, congrats sa PNP, congrats. Congrats sa congratulations, uli sa pagkakada ko. Nadali si Ate Bel. Maribel, na sarong sinasabing malakas ang loob. Uli sa, dahil siya naghali. Hindi siya naghali sa kanyang pinamumugaran. Ako sukabot na ikaw pabakal siya mo sa pulis. Kaya,
Ay, ang bilib ako, may isog ini. Aram mo ng polis, pabakalan mong siya mo. Gagi. Ha? Malakas ang loob ni Ate Mel. Malakas sa loob. Parehas siya ni Enteng. Ano? Si Enteng, lang pabakal man siya mo sa pulis. Binta rin lang siya mo sa Alam polis. ng pulis, pabakalan. Oh, Kaya yan ang nangyari sa eda. Makabil na kan kinukuha mo yan kan sambayan ng Pilipino. Aldaw ng kalayaan. Wow. Ano, kung paano sinda makakabil kayo. Bala na kayo ng abogado. Itong bisalo kong matinding abogado, kung paano siya papaluwason sa karsil. Okay. Ano, balik-balik sa loob si Inting. Si Inting, luwas-loob naman pala si Inting. Parehong kaso. Parehas na kaso. Bira. Ano, tinawanan ng pagkakataon, araw kayo itong amigo ta. Ano? Tinawanan ng pagkakataon, nagtinda gilaray dyan sa Masakit ng abogado. Papatansan. Masakit ng idipid sa yakin abogado. Sa inot na pagkakataon, okay. Pangduwa, okay pa. Pangtulog, garo na masakit ng idipid sa yakin. Saka, ang problema kay itong amigo ta, ang nagkakapot na dyan kay itong siya tawan ng ikaduwang pagkakataon. Pag ginamit na dumanaasan. Ano? Kamalas mo. Ay, ano na yan? Oy! Paluwas na ka na. Malas. Tawan sa kaling Malas. ikaduwang pagkakataon para magbagong buhay. Yaog ka naman. Hindi nagpabakal ka pa rin siya muna sa papatantan. Kalaugan papatantan. Nako, kaya delikado kaya. nakirkikin ka pa dyan, Dahil ka pasirang-sira. magpara chirichik injanyit sa papatantan, ang iba pating parabay basit, ang ibang mga pulis, dawa yan bagang day ka man involved na paagi ka lang, ay bibit-bitog ka sa presinto. Ay, siyempre, ayaw ka sa kuyan. Oh. Ayaw ka sa perimeter. Iyo, tapos sasabihin pa, pag nabisto ka pa iyo ngayon, si Tagaradyong, ano nga, pigpaparatira ngayon pulis. Pero ba binabalik ang nakaraan? Ayo, sa presinto ka magpaliwanag. Dahil ka, yaw ka man lang sa sarong kwarto, nagpaparapay galo, ay magbaybas operation, dahil ka magkamali, na-timing ang kakan si polis na bad trip sa imo, ay presinto ang Tito Boyeng. Kalawit ka man. Kalawit ka. Alakalat ka kan na dismissal order. Dawa pa, anong paliwanag mo, ibabarita ka ni Diyos sa mahal. Bati ka. Dahil nga nagutok eh. Dapat yan ibarita. Dahil nag-uuntok, yan, pambira. Kaya masakit po yung mga nadadamay sa baybasta. Ang number one po, kaya ginigimo kang polis, pigi-iba si mga, baka suspect, baka watch out, ano ba, ay watch out, watcher pala, sorry, watcher. Di ba? Kaya pigbabali, dawan ng bakal ka lang sa tindahan. Salang ka ngayon sa drug test. Negative. Ate nga, sir, negative kung mag-positive ako, ma-request ako. Ning confirmatory. Masakit tayo. Pero, ang pinaka-maugmay di, may clientele naman lang sa kuya kami ito. Mahiling ko dyan sa may korte, ano niya ako, boss. Si Ate Bel, nakula sila kuha sa iya, may kabangang plastic na sabi sa rumbol, kabanga, ano? Kabanga. Tapos, igwa pa mga sarat dito. Igwa pang mga apat na atulong pinasong na limahon gano'n, 10,000 buhon. Mga ugbon. Mga ugbon. Ano, may mga gunting pati, ginagamit sa pagkatar. Baka ano siya, beautician, naguguntang beautician. Beautician lang. Nagugupit niya Tulak na beautician. Nagugupit niya kung buhok. Kaya lang nangyari. So, yan lang. Tarakulaan niyo, tarakulaan ta, gunting, si Bistado ko. May gunting. Dilkater. Lighter lang da. So, tupi-tupion, sunulong ng lighter. Sa ibang nagkakadara ko, ano ito may dilkater ka, punpundang ang kuko. Sige mo pa kaya palas. Sige palas. Wala, naglalata nga report. Kakaibanan si Maribel. Kakaibanan. Kaibanan, sige sa parita, subuhit pa din. BBS Banat Patrol. Okay, mabalasay mo, Tito Boy, at hali po dyan sa PNP, Philippine National Police. Si Cam Benji Rivera.
Radyo Banana. Kaya nagpupurundo ining mga ibatang mga dabarkans, ano? Ining ibatang mga kababayan, talagang ang irarason pati kaya niya, nagdidiskarte sa naman lang ako, sir. Hirap na yung buhay. Kung bako ka man talagang may diferensya ka man, lumabag ka tama, di ba? Lumabag ka patas. Yung madali, iyo po ang madaling transaksyon. O ilig ito yung pigsabi kong si Ibornal Girl. O ilig itong Ibornal Girl na to. Nagpwisto lang sa irarom kan Ibornal, pagluwas may 80 mila. Hindi pabiran mga tao. Samantalang si nagkakariton, si mga nagpapadyak, si ina na naglalabandera, kulkul si Aki, ano pa, si karpintero na kaibanan si Guhod na Aki, na nagkaklase, kaya naging karpintero na rin si Aki. Iyo to dapat tabangan kang DSWD, si mga gustong tabangan ng sadiri nila. Si Ibornal Girl, ining na pabarita na nagluwas sa Ibornal, nagpwisto, nagsyamo sa irarom kay Ibornal, naman nagpwisto, pagluwas may 80 mil. Asa na hustisya? Si Benji Rivera. Radyo Banana. Mabelta po ang programa. Standby. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banan Extreme. Oras, mga kabanat, ganap na hong 19 minutes, makalipas po ang alas 8 din pagkaaga. Ang oras na yan, mga kabanat, hatod sa to kan LYRR Realty Development Corporation. Sida po ang developer kay Ning Magayon and talagang shala na Deca Asraya Residences. Ano po, ini 3-story, 5 ang bedrooms, darakula po ang bedrooms, 4 ang toilet sa kabat, 2 po ang car parking, tamang-tama po sa inyo pong mag-agum, kunting saro kamong auto. And ang pinaka the best padigdi sa Deca Asraya, sabi ko po ngani, ang mga tugang, at haran yun po inidigdig sa Magsaysay Avenue. Halimbawa, baga si mga bagets dindo o kamo day po nasundo ni Mr. Ta may mga emergency lakaw, one ride partner, one ride Magsaysay kapatid. Mababa ka lang digdi sa kanto kan BBS, digdi sa residence ni LRV, di mga kanto, di ba? Walking distance, bako makatakot kung banggita, maliwanag, kadakol poste, ang gulpi ng mga tao digdi pagbanggi, di ba? Kaya one ride po ini, pwede kang walking distance, pwedeng walking distance hanggang kanto, kaya si mga nagpaplano po dyan, mga nagpaplano, magbakal house and lot, yan na po ang Deca Asraya Residences. Si Benji Rivera. Radyo Banana. Kasuugma mga dabarkads, dahilig ko sa bago nagsara si 19th Congress kapatid, sara bago nagsara si 19th Congress, garo haping maray si Senate President Chis Escudero, ansa iyang face mga partner, nakperming nakangirit, medyo bakulang pati nagkapal si Kiray, pati sila lalawol. Medyo nagkapal-kapal si Kiray ni Chis. Sabi ko, pambira si Senate President Chis Escudero. Happy siya. Bago nag-goodbye. Pero bago nag-goodbye si mga senador, bago sila nag-goodbye each other, na-ratify po nila ang pagpapaliban sa 2025 barangay and SK election. Sigunsain na, gigibo na po ang eleksyon sa first Monday kan November 2026. Partner, ay halawing, ay tuloy ang ligaya, mga kupitan. Ay napambira na pagkasunduan po kaya kan bicameral committee, 4 na taon na maserbi ang mga barangay officials and sarong taon po sa mga SK officials. Yan ang mga napagkasunduan sa Senate.
Ang eleksyon, paka-eleksyon po na 2026, ano po, ini pong November 2026 barangay and SK election. Pag si mga magagarana po dyan, magkakaigwa na po kamo din 4 na taon na maserbi bilang barangay official. Wow! And sarong taon sa SK official. Yan po napagkasundan po yan ka na bicameral. Kasubang giyi, naghihiribi, nag-iiyakan ang mga senador. Goodbye, my friend! The best, ang 19th Congress. Okay, binalik natin sa Congress. Bahala na sila mga problema. Yun. Basta kita adjourn. Wala na tayong problema. Hayaan natin ang Congress mga problema. Yan ang siguro sabi ka ibang mga congressmen. Siyempre, magbabakasyon, partner. Pagbalik din na, 20th Congress na 20th Congress na. Gulping nagpaaram. Gulping mga nagpaaram na daog. Di ba? Iyak si Senador Bong Revilla. Iyak. Ibig siya. Dahil nanggala si Senador Bong Dahil baka nanggala si Senador Bong Revilla. Dahil siya naka-re-elect. Si Saypanday naka-re-elect. Senador Tolentino. Iyak. Iyak din si Tolentino. Yun. Pero bago man yan, syempre, natapos ang 19th Congress, may pabaon. May pabaon si Tatay Diggs. Baka kamo kita-kita tayo sa Netherlands. Ayun ba gano? Si Senador Robin happy si Senador Robin Dawa mayo siyang gaanong papel sa Senate. Dawa gaano mayo papel sa Senate si Robin. Kabali siya sa 19th Congress. Diba? Kabali siya. Kaya iyakan po si ibang mga senador. Arong po ni Senador Bong Revilla. Dahil po naka-re-elect, Senador Tolentino. Si Binay, si Binay nang ganang mayor sa Makati. Di ba? Si Binay, si Abi. Di ba? Gana Kaya, yan ang kaganapan, mga kabanat, sa Senado kasuhapon. Nag-goodbye each other din. Goodbye, my friend. Happy ka ba? Happy. Hayaan ta lang Congress mga problema dyan. Okay, basta kita mag-vacation, tapuson ta na ini bago kita mag-goodbye each other, i-ratify ta ining barangay and SK election. Yan. Very good bagalo. Okay, happy si mga senador. Alata na happy si Chis Escudero. Happy, mapulisya. Lako. Talagang ipinakita nila, ipinahilig nila kung sain ang loyalty. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Oras, mga Dabarkads, mga kabanat, eksakto ng 8:28 din pagkaaga. Sabi ko nga ni kaso bago mga tugang na naputakti si Congressman Gabby Bordado digdi sa pa-interview na sa ABS-CBN kahapon. Dahil sa iya nag-uyon ang publiko. Dahil nag-uyon sa iya ang publiko na nagtaram siyang saro ngayang insulto ang pagbalik sa Kamara kan articles of impeachment. Saro ining insulto sa mga mababang, sobrang babang kapulungan. Yan. Okay man to. Okay man to mga tugang, itong garuhin na nakit niya. Pero, mayo man mangyayari, Congressman, Vice Mayor Gabby Bordado sa imong mga interview na kasugba. It's too late, my friend. Too late, my friend. Hayaan ta na yan, mga hinanakit na yan, mga drama-drama na yan sa mga netizen. Hayaan ta na po yan sa mga ordinaryong Pilipinong kulugbuot na yan. Kamu mga congressman, ika-vice mayor, dahil ka naman pakisaw-saw dyan sa mga hinanakisyon. Ang dapat ginibo mo, ang sa imong trabaho.
Bako na makikisaw-saw ka pa man sa mga ire-interview na nagamos man ang mga Pilipino, arong kayo ang namamatian. Di ba? Halos 99.9% na mga Pilipino na nakahiling po kan na papanong ginibo kan Senate na ibalik po sa Congress, hindi po articles of impeachment, naramdaman po yan ka mga Pilipino. Pero si Gabi Bordado, garo-OA, overacting na naman, natulog, narisakan netizen. Ay, sobraman ngayang papel mo, kahit ito ngayang kainitikan urulay na yan, dahil kaya nagluluwas. Kung yan gayang tapos na sa imong term, tapos na ang term ni Gabi, di ba? Mapara pa-interview ka kaya. Puro ka pa kaya hinanakisyon. Paubaya na ang mga hinanakisyon, ang mga hinanakit sa netizen, sa Pilipino. Ang trabaho nindo dapat mga congressmen, House Bill, dahil ka lamang para pakisaw-saw dyan. At ang style baga kaya ni Gabi Bordado, mga palinig effect, mga papugi. Pero mga kabanat sa mga supporter kan mga Duterte, si BP Sara, si Bordado, salaman lang din sa mga congressman na nakinabang sa impeachment. Salaman lang ngayon din sa mga aram talaman ngayon ibang mga mambubutas sa mambubutas mga mambabatas. Aram taman ngayon kawat kani. Dahil no need na Gabi Bordado na magdrama-drama ka sa atubangan kan kamera, taaram naman po kan mga Pilipino kung anong mga kaganapan kan mga arong sa imong mambubutas, mga mambabatas. Kay aram na po yan dahil nakita mga makulog, masakit ang aking damdamin kasi para kaming ginagawa ditong bata. Araw ka mga, pabayaan talaw yan. Pabayaan talaw po yan sa netizen, sa mga Pilipino na talagang makulog ang buot. Pero kung ikaw man overacting ka man dyan, Gabi Bordado, mataram-taram ka pang medyo, it's too late my friend. Hayaan talaw po yan sa sambayan ng Pilipinong mga hinanakisyo na yan. Para po sa mga supporter, mga tugang, ni VP Sara, sa mga supporter po kan mga Duterte, dahil naman po may tatago na bilang Vice President si Sara Duterte and kaya pangyaon pa siya sa Davao, mayor pa lang siya, may mga natatabangan man talaga Duterte. Sa totoo lang, dahil po yan pwedeng itago. Bako puro na lang negative. Totoo, nakasarabit siya digdi sa Piatos, mga skandal na sa budget, duman po sa intelligence fund, totoo, nakasarabit po siya. Pero, alalahanin ta po na gulpi man pong na itabang ang leadership ni Vice President Sara. Kung tutuson po ngali ha, si Sara Duterte, si VP, gulpi pong project din sa Bicol. Diyan sa pili, gusto siya patinampo. Napatinampo ni Gabi Bordado. Yan po is ibang kaso na po yan. Ibang kaso na po yan. Ibang kaso po ng impeachment trial na ibang kaso man po sa iyong mga ginibo. Pero kung tutuson po, gulpi man po naitabang ang mga Duterte. Kaya sabi ko, dahil po dapat magpara OA, ang iba. Ining si Bordado, hayaan tala po, nagumulong ang kaso, Kaya si Bordado, ang feeling niya, garong aping-api siya. Aping-api siya na samantalang sa Rusya sa mga congressmen na tinutokdong na kinabang. Sa Rusya sa mga congressmen na nakinabang, pabira. Sabi nga ni partner, kuminita. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Kaya ang namamaten mo niyan ka mga milyong-milyong Pilipino, ipaubaya ta na yan sa Indalo. Ang dapat gibo ni Bordado sa laog kan sa iyang term, sa 3rd District, inayos niya mga tinampo, pinakaray niya mga tinampo sa mga coastal barangay.
At si VP Sara daw para paano, nakatabang din sa to. Lalo na po kito may kalamidad kita, may bagyo. Di ba? Si VP Sara saka si Senador Amy Marcos. Dahil sa totoo lang po, refresh ko lang po kita mga kababayan. Refresh ko lang kamo. May kalamidad po kita digdi. Ang mga pinakainot, natatandaan ko, mga pinakainot na mga nagdara po sa tulos din tabang, ayuda. May baha pa sa Milaor, may baha pa sa ibang banwaan. Nag-chopper, ini pong si Vice President Sara Duterte, mayor pa siya kay Tucan Davao, and si Senador Amy Marcos, sindang inot na nagdigdi sa to para magtaupong tabang. Yes, totoo po yan. Kaya ako po, para sa ko, totoo, baka may kasalan man, baka suminabit man talaga, pero alalahanin na rin po na bako man po gabos na tao talagang maraot. Ano po? Alalahanin na rin po si Ginibo Lindang tabang sa tuligdi. Ano po? Ako po kaya sa mga kabanat, sa totoo lang, sa hinihiling kong marhay na leader, opisyal, itong pagkatapos ng unos, pagsabog ng bukang liwayway, yaon sinda partner, yaon tulo sinda. Kadaupang palad mo sinda, yaon ng ayuda asistensya. Ay, pero kung maparapa-interview at maayo ng baha, nakabaralik na si buhay sa normal, maaraman pang nagtatago kanin bagas, ay yan po ang pinakahabo kong tao. Pero itong binagyo ang lugar, binaha, yaon pagkaag ang mga opisyal. Ako labot suma, bilib po ako sa mga arong kayan na tao. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Oras 8:34 din pagkaaga. BBS Banat Patrol. Alberto, nasa linya sa tuyang partner, Boss Junil Parikoy. Good morning. Kabinji, maray na aga sa tuwing mga parantaba ay dyan sa si mga kapitan sa Nagayaon, dyan sa may party mismo kan na Plaza Gabos sa Sibut, ngunya na pagkaaga. Kaya kapitan daw sa Naga. Oo. Okay. Ngunyan digdi kita sa party mismo kan na digdi kita sa party kan na Banwan kan Sipokot Camarines Sur. Dyan sa Sipokot, amay na amay kasudma. May nangyaring aksidente kasud mga pagkaaga and igwanin binawianin buhay sa nasambit ng aksidente sa banwaan kan na Sipokot Camarines Sur, particular na dyan sa may lugar kan Barangay Taisan, Sipokot. So ngunyan makakaulay ta and tagapagtaram kan na Sipokot PNP sa pagi ni Police Sergeant Romil Aquino, tanganing maaraman ta si pinakakumpletong detalye kanita mga dayo ang mga involto digdi sa nasambit ng aksidente. Sir Sargento Romil Aquino, sir, good morning. Live ka sa party mismo kan Radyo Banat, ang angkor po si Benji Rivera. Good morning po tabi, sir. Sir, good morning Sir Rivera, sir, at lahat ng listener ng Radyo Banat po. Si Aquino po ulit ng Sipokot NPH. Opo, Ang duty investigator po. Bali sir, so nangyaring aksidente po hapon is naka-involve po duman ang sarong wing van truck saka sarong bios po. Bali po, ang sa investigasyon ni, nag-overtake po itong bios sa kurbadang porsyon. Kaya nabulaga siya duman sa truck na paabot po, which is nag-cause ng collision. Kaya po, nagpusa ito ning pagkasawi po ning sarong pasahero kang bios po, sir. Opo, oo. Sir, itataw ko sa imo ang angkor, yung pumapot sa imo si Benji Rivera. Benji, si Sargento Aquino tabi. Hepe, good morning. Si Benji Rivera po ini, digdi sa BBS, Radyo Banat. Sir, good morning. Pwede Sir, po. Pwede po kami makahagad din na dikit na details digdi sa vehicular accident. Sisay po ang pasahero kaning Toyota Vios. Saka ano po ang nangyari pasay ng Vios? Ano ta nagkabanggaan ini pong sarong na truck tabi, Hepe? Bali po sir, ang
Ang bios po sir, hali po siyang Bagyo, kasi rin po sinda sa Libon Albay. Saka ang truck naman sir, hali sa Pasakaw, kasi rin din po ng Manila. Bali po ang Toyota Vios kasi sir, nag-overtake siya sa portion na kurbada. Nabulaga siya duman na may paabot pala na truck, kaya nag-costing collision po sa duwa. Pero po si Laman kan Vios, saka si Say po, totoo po hepe na kubi na linya, nawara sa linya ini pong sedan, ini pong Vios? Yes po sir, bali ang sakay po sir nung sedan is 5 po. Parang pamilya sinda sir. Ay, nako. Haling Baguio City, Yes, nagpasyar. Nako. Makikipiesta ko tayo na sir. Makikipista sa Albay. Apo, sa Libon. Oo. Bali, may in-overtakean siya sir na bus sa kurbada. Opo. Pag-overtake niya sir, nag-encroach siya sa linya nung truck, kaya nabangga. Nagsubok pa man sanang umilag sa truck, kaso Nako. very close na po sa distance ninda sir. Grabe man. Sabi mo sarong pamilya ang laman kay tupong sasakyan na kotse. Harain na po si Sir Gunyan. Kamusta po? Bali sir, sa driver, tsaka sa nakatukaw sa front seat kang kotse, wala naman sir, injury na natamo. Bugbog lang sa katawan. Bali po yung sakay na nasa likod ng driver, which is yung mother ng driver, yun po sir yung sa kasawiang palad ay nasawi po. Nagkaigwan ng severe injury sa ulo niya. Kaya po, mabilis naman sanang narespondehan ng MDRRM si Poco tandadala sa hospital. Kaso po, diniclare din po na dead on arrival po duman sa hospital ng attending physician. Nako, harayo, malayo, galing Bagyo, kadakol sindang inagyan pang mga mas mga delikado pang highway. Aram ko yan mas grabe pang mga tinampo duman medyo digdisid na, harani na pati Salbay, kaya dapat talaga ingat palagi, Yes po, sir. From north, di ba? North yan. From north yan Baguio City. Tapos madigdi ka sa south. Kadakol kang agyan na tinampo. Mas matirik pa, mas delikado pa. May mga zigzag pa. Siguro rugado na si driver. Ano sir? Siguro po, sir. Dala na rin siguro ng pagod. Oo. Saka, yun ang mahirap kasi, sir, pag baka sakaling makalusot. Nagmamadali ka na. Magmamadali ka na magpuli. Mga taga-side po si biktima, mga taga Baguio City? Opo, sir. Native naman sila, sir, ng Bicol. Kaso, doon na sila, sir, naninirahan sa Baguio City po. Si mga biktima ngunyan, yaraon side po? Bali, sir, kaso hapon, nagkaigwaman kaagad sindaning kasunduan. Kaya po, na-release man tulos po sa mga involved na mga bihikulo, sir. Ang nagrabe lang yung sarong pasayro kan auto. Opo, sir, nung sedan, sir. Ano yung driver ng sasakyan na Vios? Kamusta? Okay man po siya, sir. Bali, wala nga ni po siya, sir, na tamong injury, sir. Naku. Talagang natarget yung nasa likodan niya. Yung side po, sir. Naku. Yes po, sir. Sa likod mismo. Okay. Si driver ng truck, nakaluwas naman. Ayun po, sir. Okay naman po. Nakagibo na kasi sinda, sir, ng kasunduan at aminado naman po, sir, si driver ng sedan na fault niya. Kaya nagagad na lang sinda ng tabang, sir, duman sa may-ari ng truck po. Iyo. Grabe, nasa tamang linya ka, pagbilangga ka, nabangga, ay nako, data kasi batas, di ba, partner? Ay nako. So, ganyan po, si mga biyahero dyan, di ba nag-cause din traffic? Nag-post man po, sir. Bali, hindi naman nagtagal yung traffic, sir, at narespondehan naman natin kaagad na itabi naman natin yung mga parehas na sasakyan. Kaya nagtuloy-tuloy naman kaagad, sir, yung flow ng traffic natin. Okay, Hepe. May tanong ko lang, ihabol ko lang, sa isang linggo, mga ilang kaso ng vehicular accident sa isang linggo ang naanyo nyo dyan? Ang nare-record nyo? Dito, sir, siguro, ko na lang, sir, sa per day. Minsan, dalawa ang namin sa isang araw.
minsan isa. Hindi naman sir pare-parehas. Oho. Kasi dito sir sa Sipokot, very ano sir ang vehicular at dalawang highway po ang hawak namin. Okay. Maharlika and Rolando Andaya Highway sir, kaya medyo prone ang accident sa amin sir. Okay, sige. Hepe, thank you very much. Hello, sir. Hello. Sige, Hello. sige, Del. Oo. Sir Aquino, mayapot ko lang po. Tamay saro pa kaya dyan ng insidente Kabin G. Sir, ini yung nahulog sa parte kan na bubon dyan sa Tula-Tula. Kumusta man po ini? Ano nangyari talaga kanita nagadan man? Hello? Hello sir, bali po ang insidente po sa Tula-Tula sir. Ibang investigador po kaya sir ang may kapot kaya sir. Kaya wala po ako sa ano po sir. Iyo. Pero nagadan po nagadaan itong nahulog sa bubon. Yes. Apo, yes po sir. Opo. Kaya lang dahil mo aram si kabilugan ken kaso tabako ka man si nagkakapot kan na investigasyon. Ano yan, Del? po. Ano napalo yan? Neil? Ano yung kaso na yan, Del? Nahulog sa bubon na itong lalaki, gadaan. Bako mag-vehicular accident. Bako man, nahulog sa bubon. Bubon, anong bubon sakdo? Anong bubon? Hello sir, ano ni nagsasakdo po tabi ni sir? Hello? Ang ano kaiyan sir, gari may diferensya po kaya sir sa pag-iisip po. Bali may mga instances na daw po talaga na nagtatry ito mag lukso. Araron kayo sir na bubon sir ay. Sakduan ni sir ng tubig. Yes po sir. Ay, naku. Gadan. Del? Yes sir, na binawian sir. Grabe. Di malalim yung bubon. Sino ang nag-rescue doon? Sino kumuha? Bali sir, nagtabangan man po duman sir ang MDR sa BSP po para makuha po itong tao po sir. Yung bubon na yan yung kinukunan ng tubig. Inumin. Yes po sir. Tubig na inumon. Yes sir, yes. Dapoy na ko naman. Pabindisyonan yan, publisingin yung partner. Okay, sir. Thank you. Salamat. Okay, salamat po Sir Aquino. Grabe na. Thank you very much sir. Grabe ba Nel? Grabe ba na tabi, Nel? Ano to da? 5 palabaw sa tao, lampas, nasambit ng bubon. Grabe. Tapos Siguro nagdudungaw itong lalaki, tamakuanin na tubig, masakdo, nahulog. Mahulog ta malnas ta nag-uuran-uran baga napahalnas. Okay. So itong haloy ba gunakuha inabot nin sarong aldaw ang pagkakakuha duman sa nasambit ng biktima at nag-rescue do nadipisilan itong grupo kan Bureau of Fire Protection saka MDRRMO taday man nahiling ta madiklom itong bubon. Okay. So iyan tabi Kabin G kaya lang sabi ni Sir Bacoda kaya siya nagkakapot kadtong pag-imbestigar dyan dahil niya aram. So yan ang duwang kaso na pareho may pinawian ng buhay dyan sa Banuan ka na Sipokot. Balik tabi sa imo Kabin G. Okay, babalos sa imo Parikoy, Junil Dawigman, Cuba, hali po dyan sa newsroom. Si Benji Rivera. Radyo Banana. Makakabit kita makatugang sa KM, FM, ngunyan pong aldaw ano partner yan si Congressman El Rey? Sige, standby lang po kita ha. At makikikabit kita partner sa tuyang mga amigong mga radio station. At yaon po, mapa-interview ko dyan si Governor-elect Congressman El Rey Villafuerte. Busy pa si Congressman busy pa si Congressman El Rey aramon tani para maaraman ta mga updates, mga kalakawan, and aram ta po siya matukaw governor ngunyan po may maaraman ta po ang mga kalakawan ka sa tuya pong Congressman El Rey. Okay na? Sige. Excited na po tayo dyan. Abangan po nilo. Kung maliban po doon sa mga house bill na ilusot natin na naging batas, alam namin marami pa mga local application na itinulad tayo sa Congress, lalo na po pagdating sa mga infrastructure project.
ibig sabihin, pag suportado ng isang republika, tuloy-tuloy ang funding ng mga mega infra projects sa Kamsur, Kong El Rey. Well, salamat. Apuera dyan sa mga batas na napasa natin. Mahigit 60 billion ang napa-implement natin sa distrito. Napakaraming tulay ang na-implement natin dyan sa iba't ibang lugar, sa Libmanan, sa Pasakaw. Ako po ang kasama na ang nagtulak talaga dyan sa tulong ni Governor Migs kadto tangani maakwara mga daga, then tinabangan tayo ni Gob Luigi. Naumpisa natin yung Pasakaw Balatan Road at ngayon ang susulong po natin ay Pasakaw, Pasiring Ragay, then Del Gallego. Ako po ang nag-umpisa niyan yung Milaor Pili, San Fernando, Pasiring Pili na tinatawag na Kamsur Expressway. Gainsa, Pasiring Patong, nangunyan may duwang tulay na. So napakarami natin na umpisa na diversion road, mga highway, tulay, flood control, eskwelahan, napakarami po yan. Proud po tayo dyan, kalsada, marami tayo napakongkreto na dating mga lubak-lubak sana. Ngayon, last term ko, 2025 budget, na lagyan po natin ng budget, maumpisa na yung viaduct po dyan sa Milaor Pasiring sa San Fernando, yung Baraka Bridge na yan, na portion na yan. So, marami tayong legasiya sa project, sa panukala. Maski sa Kongreso po, marami po tayong legasiyang natabang po dyan. Ako po, isa sa mga kasama si Speaker Alan, na create natin yung Creative Industry na Committee. Kaya nagkaroon ng batas, the Creative Industry Act, na grabe po ang tabang kaya. So marami pa tayong mga inobasyon na nadagdag dyan sa Kongreso, sa ating probinsya. Very proud naman po tayo na gawa niya. Ako, dakulan sa kuyang kumpiyansa na kung hindi lang tatapatan yan ni Gob Luigi sa 2nd District, dadagdagan pa niya. Kung nakikita nyo naman si Congressman Mix, first term pa lang, ang dami nang napasang batas, ang dami na niyang nagawang mga infrastruktura, Baaw Lakeshore, Bato Lakeshore, mga diversion road dyan sa Iriga, yung batas na Baaw Community College, converting ito Rinconada, isa siya sa nagtulak niyan. So, yan po asahan ng mga kababayan po natin. Okay, Frank. Okay. Congressman and Governor, sir, isa sa mga talagang napansin and ikinaugmakan publiko. Lalong ngunyan palawag do pang tagura, ito pong pangapudan mo sa DPWH na after kito po election ban, madali una po ang pag-release ng fund para sa mga flood mitigation programs, lalong-lalo na hindi sa tuya sa Bicol Region and Cabarete, Sir Tabi, Congressman, sir, nasaro ini sa mga dapat tutukan. Sir, may simbag na po ba ang DPWH naman? Well, kahapon na nag-follow up naman po tayo dyan at sabi nila ginagawa nila ng paraan. Gusto ko lang kasi lagay sa put on record, malaman ng publiko na ginagawa natin yung trabaho natin. Kasi pag nagbahayan, dapat kung lumalanan naman ng baha at walang nangyayari, dapat sisihin na po nila ang DPWH. Dahil alam mo, may mga budget na nasa General Appropriations Act. Kumbaga ginawa na namin yung trabaho namin na mapasok yan sa budget. Na-identify na yung lugar, may feasibility study na-identify na yung kung saan gagawin. Ang gagawin na lang po ng DPWH ay i-release yan. So ulit, may pondo na. May pondo na. Kagaya niyan, napapondohan po natin ng mahigit 900 million yung construction ng Awayan Limanan, Barceloneta Road Dike. Ano yan? Diyan lumalabas po ang ang tubig. Diyan po nagko-converge ang tubig ng Bicol River pasiring sa dagat, no? So dapat ang plano namin diyan pag nag-overflow yan, bahayan parte ng Kabusa o bahayan parte ng Limanan. So ang plano namin diyan, road dike na itaas yung kalsada, at the same time may flood control, dinadivert yung tubig parang kanal papuntang hindi lang Bicol River, San Miguel Bay na yan. So ang punto ko lang po ay dapat gawin na yan. Sa parte ng Baaw Lakeshore, nakita mo, umpisa na ni Congressman Mix yan, kailangan i-release na yan kasi hindi pa tapos, putol pa. So, sa bato. So, dapat ituloy na yan. Naumpisa na, itutuloy na lang. At paano matutuloy yan kung walang pondo? At least malinaw po na tayo nangangapudan dyan, kasama si Congressman Mix, Bicol Saro. Inaayos po na natin yung naayos po yan mapondohan, i-release na lang.
So maganda po yan, at least siguro mabilisan na matugunan po ng ating DPWH po itong inyong naging panawagan na talagang kahit yung mga national media na pick up po ang inyong apila sa DPWH, Congressman, sir. Yeah, kasi wag naman sana mangyari na yung bahan na nangyari sa Christine. Kung hindi mangyari yan this year, salamat talaga. Pero magprepara, paano kung next year lumakas na naman yung ulan? So, ang ginagawa po natin, nagpe-prepare, prevention is the best, di ba? Wag natin antayin dumating ang problema, antayin po natin maghanap ng solusyon. So, hindi po kami nagkukulang dyan at tuloy-tuloy po ang panawagan natin pagtulak. Ulit, napondohan na po ang karamihan sa mga kailangan dyan. Kailangan na lang i-release ang pondo at gawin na po. Opo, inform lang po kita, Congressman, na antabayan na din tayo sa buong Rinconada area. Sir, isa na lang po on my end, kahapon na kalusot na po sa Senado yung BICAM report, may patungkol po dito sa postponement ng barangay election at sinasabi po gagawin na by 2026, Congressman, sir. Opo, tuloy na yan. Tapos magiging 4 years na lang po ang barangay. Every 4 years, 2 terms. Ang SK, every 4 years, 1 term. Yun po ang mangyayari po dyan. Yan po ang nangyari para maayos na yung dyan sa barangay. Kaya dapat nabigyan ng oportunidad ng mga barangay na ma-extend. Dapat talaga mag-perform sila, magsipag sila. Dahil para pag humarap sila sa eleksyon, ay kukonsidera sila ng tao kung papalitan sila o hindi. Right. Pero ang importante, yung pag-extension nila, dapat hindi sila magtamad-tamad. Dapat lalo silang magsipag sa pagserbisyo po. Di ba po? Okay. Baka si Benny Dicena ng DWEB-FM may katanungan kay Kong El Rey Villaferte. Benny? Yes, thank you, June. Thank you, Francis. Good morning po, Governor El Rey Villaferte. Live po tayo sa DWEB Kamsur dito sa Rinconada. Ang pagbati po muna ninyo sa mga taga-Rinconada, Governor. Diyos Marinalda, dyan sa mga payaba natin sa Rinconada. Pagtukaw ko po, kayo yun na namin bibisitahin dahil sa nakulang mayoriya, pagpadanga at suporta nindo sa kuya. Sa Muyang Pamilya. Ibabalik namin yan sa mas maray na serbisyo, dedikasyon. Dahil kami makakalingaw sa tiwala na tuwing eleksyon dumadagdag. Hindi pa na, alam mo, dati na kaming pirming nagagana sa Rinconada, grabe na po ang suporta. Pero lalo pa po nadadagdagan. Kaya salamat at salamat at lalo pa namin dadagdagan ng mga serbisyo, programa na makakatabang po sa mga banwaan sa Rinconada. Opo, dito po sa Rinconada, Congressman Governor El Rey, halos lahat po ng bayan talaga pong may kanya-kanya mga programa pagdating po sa turismo. Dahil siyempre, gusto nila na dayuhin ang kanilang mga bayan, lalo na po ang siyudad ng Iriga, ng mga local or even foreign tourists. So, kumusta na po? Ang alam ko, isa ito sa talagang gusto mo rin pong tutukan. Tayo po ba'y nakipag-usap na sa ating mga local tourism stakeholders para po ilatag ang mga plano na para po sa turismo sa pag-upo mo po bilang gobernador, Gov. El Rey? May idea na po tayo sa mga tourism destination dyan, sa Bato, sa area ng Balata, na-identify po natin. Kailangan upuan rin po yan sa ating mga local officials. Ano ba ang gusto nilang i-promote na destinasyon at sigurado matabang po ako bilang governor. Kasi napakaganda naman talaga ng Rinconada ang ating probinsya. Sa bilog ng probinsya, ang kailangan lang talaga yung infrastruktura, facilities, then yung promotion. Kung promotion lang, kayang-kaya po natin yan. Yung infrastructure ang dapat pag-usapan dahil pag dinayo po yung turista, siyempre naman dapat may magandang CR, may tinampo, pasiring duman sa lugar, may wifi. So yan ang mga papag-ulayan po natin. Opo, so sana nga dahil kahit po dito sa Rinconada talagang ang kanilang gustong mangyari maibalik natin ang glory days ng Kamsur pagdating po sa tourism dahil ito po baga naging number 1 tourist destination noong 2010 at 2012. Panahon mo po yan nang ikaw po ang nakaupong governor, Gov. El Rey. Kayang-kaya po natin yan, nagawa na po natin yan Nakalungkot lang nung sumikat tayo, ang dami na inggit, ang daming nanira, di ba? Gusto pang hatiyan ng Kamsur kadto. Pero papasikatin natin yan hindi lang sa local, foreign tourists, magtatarabangan po tayo sa mga mayors
na magkaroon ng infrastructure development sa tourism at the same time yung promotion. Dahil ang turismo po nakakataon ng hanap buhay, trabaho, oportunidad. So, kailangan po natin. Apwera sa dagdag ng mga community college na gagawin po natin, lalo pa natin papakusugon ng mga healthcare program. So tuloy-tuloy yan, healthcare, tourism, education, marami pa pong iba. Okay. Governor Villaferte, magandang umaga. Diyos mabalos po sa oras sa Rinconada. Frank, June, back to you. Okay, may sarang pang hapot digdi, Governor Alray, sir. Sabi digdi sa concern kan taga-partido, sana po sa pagtukaw ni Governor Alray Villaforte, babatian mi naman po ang pag-asenso kan partido, bakong sarong pamilya na sana nag-aasenso. Sa banwanin gawa, kadakol pa po nin tios, dakula po ang pag-asa mi, ngunyan na matatabangan kami ni Governor Alray na haloy pong nagtatabang sa mga tios na banwaan, maski po kadto ki Governor Luigi. Salamat po, dahil na po pagbanggit ang pangaran ko. Congressman, sir, sa partido. Siyempre naman, hindi tayo titigil na magtabang sa partido na talagang kaipuanin tabang dahil basado sa statistics talaga. Ang pinakamagayon, isa sa mga pinakamagayon, pinakadakulang lugar sa probinsya, partido, land area, maraming natural resources, maraming mineral resources. Pero nakakalungkot, basado sa statistics, yun, pinakamaraming mahirap. Bibigyan natin ng atensyon talaga yan. Dahil tayo, gobernador ng buong probinsya, per second, third, fourth, fifth. Maski ang mga leaders dyan, pinili nila, yung mga kalaban namin, na dapat siguro magtabang sa probinsya, di ba? O imbis na nag-uulang sa mga programa kan probinsya, tapos na eleksyon, dapat magtarabangan, no? Ang inot natin gagawin dyan, kung nagdadangog sa mga taga-Goa, yung haloy ng gustong buksan ng tao na ospital sa Goa. So, in fact, pagtukaw ko, yan ang saro sa mga inot na bibigyan ko ng atensyon, bibisitahin po natin. Alamin talaga natin anong mga kailangan dyan. At bilang governor, bibigyan natin ng atensyon yan, hingi tayo ng tulong sa DOH at sa iba't iba, tangani mabuksan yan. Inot sa Gabos, i-rehabilitate yung facility, dadagyan ng mga ekwipahe, doktor. Then, mag-a-apply po tayo ng permit sa DOH. At sana naman, yung mga kalaban natin dyan hindi na makikiulang. At masalamat sa mahal na Diyos na nakabalik po ang pamilya Lim dyan po sa Banwang Goa. Si Mayor Raquel Lim na po ang mayor. Ang sinabi namin sa tao, kailangan ng mayor's permit, building permit, at pinanalo siya. So, dahil dyan, mapapabilis na po ang pagbukas po ng ospital. Opo. May sarang concern din po, maliban daw po sa bayan ng Goa, ang Lagunoy din daw po, baka matulungan ng provincial government. Kasi dami na daw pong tulong na binibigay ng provincial government, tumatanggi lang po kasi yung bayan ng Lagunoy, sir. Yan, totoo naman yan. Kasi marami kaming gustong gawin na covered court, saka mga facilities, hindi kami binibigyan ng mga building permit, mayor's permit. Pero kami hindi kami hindo, kahit na hindi kami bigyan, tutuloy po namin yan. At kung di tayo, mag-a-apply pa rin. Pag hindi tayo bigyan, walang personalan, kakasuhan talaga natin. Kasi ayaw natin magkaso, ayaw natin makiiwal. Pero kung magtatayo na po kami ng covered court sa facilities at uulangan pa ng kung sino dyan, sala na po yan, di ba po? So i-report natin yan sa DILG kung hindi sila. So ako nananawagan, tapos na eleksyon, magtarabangan po tayo. Opo, Congressman, sa inyo pong unang termino noon bilang governor, nakilala, sumikat po yung bayan ng Karamoan. Marami po yung mga bumisita dito. We have the Iron Man, at marami pang iba. Survivor. Pero ngayon po, Congressman, yung feedback na nakukuha namin sa bayan ng Karamoan, bigla bumagsak po yung tourism, gawa ng napakataas na po ng singil, ng baga hotels, yung baga island hopping, parang ang tataas na daw po ngayon. Ano daw po plano ninyo para maibalik muli yung sigla ng turismo sa bayan ng Karamoan, Congressman, sir? Well, unang-una experience ng turista, dapat pagbagsak nila, wag silang minamahalan, dapat maayos ang singil, maayos ang pagtrato sa inda. Bakit? Hindi lang naman Pilipinas ang kalaban natin sa turista. Kalaban natin Thailand, Malaysia, Indonesia, Bali. So, kung pipiliin ko anong bansa
mas magagandang bansa na may infrastruktura, kumpleto airport. Dyan sa Karamuan, alam naman natin, matagal na natin tinutulak yung airport, walang airport. Para makarating ka sa Karamuan, napakalayo. Napakagandang lugar, pero napakalayo. So dapat, pag kung sakali man may mga turista dyan na malalayo, nagbiyahe ng hanggang sa malalayong lugar, dapat wag nang mamahalan, wag tatagain. Ang problema kasi, kumunti ang turista, so dinagdagan nila ang presyo para lumaki ang kita. So, ang epekto po niyan, marami rin po nag-post sa Facebook na masyado raw mahal, ganyan. So, yan dapat ang ayusin po natin. Dapat talaga sa Karamuan may airport, pero kung ang mga leaders dyan kinokontra at gusto lang nila na katiting na turista, dapat siguro baguhin nila ang pananaw nila. Dapat libo-libo ang turistang dumadating araw-araw. Paano yan? Kami may solusyon po dyan, pero kailangan rin po namin ng tabang ng mayor, mga kapitan, na magtarabangan tanganing ma-realisar po yan. But tayo, ang survivor nga dyan, matagal lang gustong umalis dyan. Ako lang po ang nagpipigil. Totoo po yan, gusto na nilang lumipat sa ibang lugar. Sabi ko, wag. Pero kung hindi tumuno ang lokal na gobyerno dyan, baka umalis ang survivor dyan, sila ang sisisihin. Okay. Sige. Kung El Rey, kumabit ang nag-join sa atin ang BBS-FM na may tanong si Benji Rivera. Benji? Okay, thank you very much, June. Congressman El Rey, good morning po mula ho dito sa Bicol Broadcasting System. Ang inyo pong pagbati sa ating po mga tagapakinig po, Kong. Mas Reynaldo po, sa kabasagdadangab sa BBS, sa mga taga 3rd, 2nd, 1st District. Salamat po sa indong tabang suporta. Happy Independence Day. Diyos Reynaldo po sa inyong boss. Congressman, sabi nga kanina pa ho kami nakikinig, yung pong term extension ng barangay saka ski official, yun po pinag-uusapan. Sayang naman po, dapat ang Congress, mga congressman, madagdagan din po ng extension kasi alam namin ho na marami ho kayong House Bill, mga proyekto pa sana na pwede ho gawin natin dito sa 3rd District. Hindi ho minsan talaga natutuloy kapag natatapos na po ang term ng isang congressman po, Kong El Rey. Dapat madagdagan din ho ng term. May pag-asa pa ho ba yan na congressman pag ganyan ng usapin? Well, ako naman di nawawala ng pag-asa, no? Kasi yung 3 years talaga, kulang. Na 3 years, 9 years. Masyadong maikli yan, saka masyadong divisive, nag-aaway-aaway yung tao. Kada 3 taon, nag-aaway sa politika. Dapat kasi gawin yan. Kung ako masusunod, 5 years, 2 terms, ganyan, kung gusto, di ba? 2 eleksyon lang. Okay. Tayo kasi, 9 years, 3 eleksyon, kaya grabe ang away, grabe ang disunity, divisiveness. Kung pwede, gusto nila 4 years, 3 term. Pinipili naman ng tao, di ba? Kung sino ang gusto nila. So, di kami nawawala ng pag-asa kasi talaga may problema sa konstitusyon. Okay. At yung mga nagsasabi na wag baguhin, ang damit mo nga, binabago mo, ang konstitusyon pa. Ang pagbabago na dapat sa ikakabuti ng bansa. Wala naman kaming problema sa every 3 years, nanalo naman po kami. Pero ang may epekto niyan yung bansa. Dahil nag-aaway-away every 3 years. 2 years nga kasi bago mag-eleksyon, away na naman, bata na naman sa Facebook, sa radyo. So wala nang nagagawang programa. Kagaya ngayon, bagong term, trabaho ka 1 kalahating taon. Pagkatapos sa 1 kalahating taon, banghayan na naman, siraan na naman. So, ngayon, tahimik. So, di trabaho tayo, di ba? Okay. Pero pagdating na naman ng 1.5 years before election, bakbakan naman. Hindi, politika na. So, imbis na politika, imbis na progreso pinag-uusapan, politika na. So, yan ang nakakalungkot. But, kung yan ang nangyayari ngayon, tuloy lang. Pero dapat talaga, minimum every 4 years ang election. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Isusulong, palagay ko, meron pang mga magsusulong yan itong Congress na ayusin po yan. Kasi, hindi po politika ang pinag-uusapan sa pagpalit ng term extension or term yung pagpalit pag-ayos ng term, no? Hindi extension. Yung isipin mo ikaw investor ka, kausap mo yung mayor sa isang lugar, ang ganda na ng takbo, biglang nag-iba. Tapos yung sunod na mayor, iba ang polisiya,
kawawa naman yung investor. So, yan ang nangyayari dyan. Kagaya niyan sa bayan ng Libmanan, ang daming gustong pumasok na investor. Nakalungkot, may bagong mayor, tignan natin, di ba? Opo. Pero yung investor, ang dami kasing gusto mag-invest kasi dyan eh. May gusto magtayo ng mall, mga commercial centers. Ngayon nakatenga po. So, yan ang nakakalungkot. At di lang dyan, sa ibang lugar na may nagkaroon ng mga pagbabago, di ba? Congressman, ito'y mula po sa ating po namang tagapakinig. Palagi itong nagtitext sa atin at pagbigyan natin, mag-update to tayo dito sa ating po namang provincial hospital, Congressman. Kasi isa daw ho siya doon sa, na-CT scan ba yun? Natulungan natin to natulungan po ninyo to ano pa po pwedeng service at kailan mag-ooperate ito pong provincial hospital na bagamat alam natin na marami na rin po mga pasyente, ECG, mga iba pang mga medical na mga naitutulong ng probinsya. Kailan po magiging mga pwede na itong magamit ng publiko 100% po, Congressman? Salamat, tinanong mo yan. Alam mo, para magtayo ka ng hospital, siguro mahigit 20 pages ang mga requirement. So, alam mo, tingnan mo pa lang sa staffing, doktor, lahat. Doktor, nurse, pharmacist, radiology, napakaraming requirement, no? Gusto namin buksan yan matagal na, pero ang requirement talaga ng DOH, yung kailangan may mga doktor, nurse, radiologist, pharmacist ka na sa atin na lang, aminin po natin, napakahirap pong mapuno. Kung hindi mo mapuno yan, hindi ka bibigyan ng permit. Kaya ang solusyon talaga namin, makikipartner na lang po ang probinsya sa isang pribadong kumpanya na sila ang gagastos ng upgrading, management ng hospital at gagamitin na magbabayad na lang sila sa probinsya at magpa-profit sharing na lang kung anong kita sa probinsya. Kasi, alam mo, ang pagpatakbo ng hospital, hindi po biro yan. Lalo na kung provincial hospital. Yes. So, yan po ang gagawin. Inumpisa na po ni Cob Luigi yan. Itutuloy ko na paghanap, bubuksan natin sa publiko na magkakaroon ng public-private partnership na kung sinong gusto mag-take over sa hospital, nagagastos na sila, bilyon ang kailangan dyan para mabuksan yan. Doktor, nurse, kailangan yan. So, yan po ang una natin gagawin. Salamat, tinanong mo, dahil matagal talaga namin gustong gawin yan. At hindi rin aaminin natin na hindi talaga biro na bukas magpadalagan kan hospital. So, yan po, hanap na lang po tayo ng private. At pag nahanap natin yan, yung tanong mo talagang gusto natin mabuksan yan sa lalong madaling panahon. Very good. Thank you po, Congressman. Isa pa, Congressman, talagang nakita po sa social media itong post mong Uptown, Kamsur Uptown. Pwede bang patikim daw, makwentuhan mo kami kasi sa 70% matatapos na ito pong iconic building, itong Capitol, bagong Capitol. Anong mga nandito ho, Congressman? Parang sabi mo, may mall, may park, may may housing. Pwede bang makwento daw kaunti yung Kamsur Uptown po, Congressman El Rey? Salamat, tinanong mo yan. No? Inisip po namin yan 3 years ago, pinlano, napondohan. Yung kalsada, 80 meters, ginagawa na. Yung Capitol, 70% tapos na. Siyempre, pag may Capitolio dyan, may kalsada dapat. Ang importante po dyan, marami pong bibisita dyan. So, maglalagay tayo ng lifestyle park sa pampubliko. Sarap ang hangin, maganda ang view. Pero may may mall para kung magutom sila, gusto nilang drinks. Kung wala kang pera, ikot. Kung mauhaw ka. So, umpisa na rin po. Siguro in 2 months, yung may pondo na rin po. Yung mall dyan. Ongoing na rin po yung smart school building. Kung titignan nyo, ongoing po na magtuturo ng libre ng AutoCAD, graphic design, yung AI, artificial intelligence, software programming. 350 million po yan na building na smart school, ongoing na rin po. Then umpisahan na rin po, ang alam ko this month, yung School of the Arts and Culture, na pwede ka mag-aral dyan kung anything with regard to the arts and culture, singing, songwriting, scriptwriting, photography, fine arts. Magkakaroon ng school dyan, libre, world class.
So ongoing na rin po yan this month. Kalsada, ongoing. At nag-aisip pa tayo ng mga iba't ibang mga pwedeng ilagay dyan. Kasi gumagawa tayo ng bagong syudad, Benji, no? Pag may syudad, dapat magandang facilities. Tapos pag ano yan, pag natapos na yung kalsada dyan, ibubukas na natin yan sa pampubliko. Kung sinong gusto mag-invest, magpatayo ng opisina, mid-rise housing, mid-rise na opisina. I'm sure marami pong investor from Manila, ibang bansa ang papasok dyan. Maski nga ni mga taga-Naga, bakit? Opo. Kung may negosyo ka sa Naga, ang katotohanan nagbabahaw po sa Naga. Diba? So kita mo naman yung baha last Christine at konting ulan nagbabaha dyan. So may alternative na rin ng mga taga-Naga, Legazpi sa Bicol na magtayo sila ng head office nila, opisina dito sa uptown na hindi nagbabaha. Bakit? Mataas po yung lugar, malapit sa airport. So hindi lang taga-Naga, Bicol mag-invest, Manila, ibang bansa. So yun ang vision natin, global city, global standard gagawin natin. At kung titignan natin, ongoing ang mga development, hindi siya yung parang plano lang na in-announce, wala naman nangyayari. Ang kami, ginawa po namin, may nangyayari na bago namin in-announce. Congressman, napakaganda po yan, Congressman, at excited ang mga kababayan natin kasi lagi namin nakikita sa social media, pambira. Isa na lang ko, Congressman, update to tayo mga kababayan natin dun po sa pakikipag-meeting nyo po kay DOTR Secretary Vince Dizon. Kamusta na po? Nasaan na po ang usapin dito po sa PNR? Dahil lang alam ho natin, ang Provincial Development Council talagang persigido at may mga plano na. Nasaan na po ang usapin na ito, Congressman El Rey? Well, sa Naga Airports, uumpisa na yan sa September. No? So, magandang balita, ang mayor ng Pili, finally, nagsusuporta sa airport. So, matutuloy na yan kasi nakakalungkot talaga. Yung mayor dyan, matagal na nag-o-oppose, mga kalaban namin sa politika. Dapat, kung sino man ang congressman dyan sa 3rd District, di ba sila nagtutulak niyan? Ako nga natutuwa na lahat ng problema ng ibang distrito, sinisisi po kami, hindi naman po tayo congressman ng 3rd District. So sana, bago na ang congressman dyan, sana magtulungan na matulak yan. No? Kasi first, September, umpisa na yan. Pangalawa, kailangan mabudgetan niya ng 2 billion a year. Dahil ang runway raw, abutin ng 6 billion. So ang usapan namin ni Secretary Vince, 2 billion papabudgetan natin sa 26, 2 billion sa 27, 2 billion sa 28, matatapos ng 2029. Ang dapat magtulak niyan, congressman, di ba? Although ako, kinausap ko na po si Secretary Vince, kakausapin po natin si Secretary Mina Pangandaman ng DBM, kakausapin natin si Speaker, kakausapin natin ng Senate na para mapondohan yan. So, maganda naman at kilala ko sila lahat, kaibigan ko sila lahat, nakatrabaho ko sila lahat, respetado naman po tayo. Pero mas marami nagtutulong, mas mabuti. At gusto ko lang idagdag, no? May bagong mayor sa Calabanga. Bumisita po siya dyan sa hospital ng Calabanga. Pati yung bagong congressman ng 3rd District, bumisita sila. Hindi nagpaalam, pumasok po dyan, okay lang. Ito nga yung gusto kong sabihin, kung interesado po sila dyan sa hospital sa Calabanga, i-usufruct na po namin yan sa mayor ng Calabanga. Sila na po magpatakbo ng ospital, di ba po? Ang ayaw ko namin, magpapasikat sila po na wala ron nangyayari sa Calabanga, tapos kung ano-ano sasabihin. Ito nga, kung gusto nila magkaisa, hamon ko sa bagong mayor dyan, iti-turn over namin ang building dyan, sila na magpatakbo, sila na po ang magdagdag ng doctor, nurse, gamot, sila na rin po ang maghanap ng pondo para mabigyan niya ng mga equipment kasama ang congressman ng 3rd District, di ba ho? Ngayon sinasabi, kasi po tinayo po yan yung hospital ng Calabanga na hindi naman alam ng probinsya yan. Pondo ng DPWH nilagay doon. Nung tinayo yung building, wala namang binigay na equipment. So paano mabubuksan yan, di ba po? Yes. Una-una ulitin ko yan, tinayo, hindi nagkonsulta
kay Governor Migs kadto. Opo. Nag-ribbon cutting. Pag ribbon cutting, wala namang binigay na equipment. Kami, willing po kaming patakboy dyan. Sabi namin, maglalagay kami ng doktor, maglalagay kami ng nurse, pero kayo mag-provide na equipment. Okay. Mahigit 10 taon na nakalipas, wala naman nabigay na equipment. Kaya, ito nga ang hamon ko, total, may congressman naman dyan na bago sa 3rd District, ang mayor dyan, si Dumalasan, mayor-elect, magkakampi sila, siguro, hamon ko, magtulungan, bigyan na namin yung USUPRAC agreement. Pirmahan na kami next week. Ako, pag governor ako, July 1, gusto ko, hamon ko kay Mayor-elect Dumalasa, turnover na namin yung building sa kanya, pero ang kondisyon, dapat, lagyan niya ng equipment, lagyan niya ng doctor at nurse, di ba po? Okay. Kasi ayaw namin na magpapasikat kung sino dyan na wala raw nangyayari doon, sisisihin kami. Imbis na naninisi sila na lang, di ba, magpatakbo, di ba? Tumulong sila. Congressman naman. Hindi, di ba, congressman naman, may pondo naman yan. Yes. Poder naman yan. Mayor, may poder, may pondo. Sila na po ang mag-ano niyan. Kasi hindi naman pwedeng lahat na lang ng problema ay ipapasa po sa amin. Dapat nagtutulungan, di ba po? Kasi ang pinapatakbo namin yung hospital, 13 na. At ikaw na rin nagsabi, Benji, na yung provincial hospital, imbis na ang dami-dami po nating inaasikaso, magtulungan, may poder sila. Kasi kasuhin namin yung provincial hospital at yung 13 hospital, sila na po ang niyan, ang magpatakbo niyan. Pirmahan na po kami July 1. Opo. Turnover namin sa kanila USUPRAC. Anong sabihin na USUPRAC? Turnover namin with the condition sila ang magpo-provide ng doktor, nurse, pharmacist, radiologist, at gamot at equipment, di ba po? Opo. Para malaman po nila hindi ganun kadali magpatakbo ng ospital. Pero first term niya, gawin po natin. May congressman naman po sila, di ba ho? Okay. Congressman, well said ho, at marami kaming nalaman na updates dito po sa inyo pong mga plano sa pag-upo nyo po bilang governor. Congressman, thank you very much po. Happy birthday ulit. Back to you, Kakiko. June, thank you. Thank you, BJ. Yes, sir. Total, yung bagong congressman ng 3rd District, mahilig sa project, So, ito, take over nila yun. Frank, may mga huling tanong. Congressman, last few points na lang po, balikan ko lang yung upgrading ng railways, specifically itong bullet train. Matapos po nung CA hearing at mismong si DOTR Secretary Vince Dizon ang nagsabi na isa din po talaga yan sa plano nila, magkaroon tayo ng mabilis na railway system. Mukhang natamimi yung mga bashers po na ginagawang katatawanan yung pong inyong proposal na bullet train. Natamimi sila. Yung mga nangasar sa bullet train, nawala na. Nawala na. Talagang posible daw po, Congressman, sir. Posible naman talaga yan. Kasi unang-una, ito sinabi ni Secretary Vince na kinakausap na siya ng French government. Ngayon, ni-research ko, ang French government, meron silang TMV na train. I-google nyo, TMV, na ang train nila ngayon ay 320 kilometers na. Okay? At meron silang ilolunchar this year na 350 kilometers na bullet train, high-speed train. So, interesado silang pondohan yan. Ngayon, kung hindi kaya ng gobyerno ng 350, 320, di 250, di ba? Kung 250, di sa't kalahating oras na lang yan. O gusto natin gawin na lang, 200 na lang. Ang Manila-Bicol, Sariles, less than 400 kilometers. So kung patakboy ng 200 kilometer non-stop yan, okay, kahit may stop na every 5 minutes na lang, 2 oras na yan. O sabihin mo ng 3 oras pa rin. So ang sinasabi ko, hindi po imposible. Ginawa na, ginagawa na, meron na sa Vietnam, Korea, Japan, France, Morocco, ang Amerika nag-expand na rin. So ang punto ko lang po, dapat wag tayong ang pag-isip natin po, wag tayong malimit sa magsabi na hindi kaya. Ako okay lang naman sinasabi, maraming nagbabash, nasa na. Alam mo, pag nagsabi ka na isang idea, hindi naman yan bukas na, di ba? Yes, correct. Pero ako nagpapasalamat dahil ang expectation pala nila sa akin, napakataas. At believe sila sa akin na pag sinabi ko bukas mangyayari, hindi po mangyayari bukas yan.
Kahit mangyari yan in 5-10 years, okay pa rin. Pero hindi tayo papayag na tumagal yan. But ang importante, meron tayong inaasahan na mangyari. Ngayon, sige, kung hindi ko itulak yan, baka mamatay na lang po tayo, wala pa rin yan, di ba po? So ang punto ko, hanggang bubuhay tayo may pag-asa at wag natin sasabihin di kaya, di kaya. Wag tayong ganyan mag-isip. Ngayon, karapatan naman ng Lambang Saro na mag-bash. Okay lang yan. Yan nga ang inspirasyon ko eh. Hindi walang biro. Lalo nila po akong i-bash, lalo po akong nagpo-porsige, di ba po? Nung ginawa ko po yung CWC, pinagtawanan din po ako, di ba? Ang sabi diyan, grabe ka naman, gagawa ka ng artificial lake, ang dami namang lake. Sabi nila, meron namang Bato Lake, meron namang Baaw Lake, meron naman Bicol River. Ba't di mo ginawa yan? Hindi mo naman pwedeng lagyan ng wakeboarding doon dahil pag nainom mo yung tubig doon, madumi yun, di ba? So, ang dami nagkansyaw. Kasama na dyan yung paborito nating newscaster sa radyo. Nagiboda ako ng dakulang fish pond. Nung dinagsa na po siya ng turista, di natahimik po sila. Nung sinabi ko, gagawa po tayo ng mga call center nung 2004 pag governor ko, dami na naman nag-bash. Ngayon may call center na, may higit 15 years na po at mag-i-expand pa sila. Di ba po? Ako gagawa ko ng AI lab, artificial lab, school of the future, mga elementary tuturuan ng artificial intelligence. Gagawin po natin yan. Nung sinabi kong magpapatayo ako ng global city, sabi ng mga iba, hambog, di kaya yan. Ngayon po, ongoing na po. So yung bullet train, hindi po tayo titigil hanggang mangyari yan. Ang ayoko lang po, nung panahon ni President Duterte, pasalamat tayo na tinulak niya yan. Kaya lang ang problema lang po, ang pinopost ng China ay 120 kilometers lang. Unelectrified. Ano yan? Makalumang teknolohiya. Saan ka nakakita na magpapatayo tayo luma? Huwag namang ganon, di ba po? Parang ikaw, bumili ka ng isang sasakyan, tuwang-tuwa ka na, yung pala ang binigay 1980s model na, alam mo yon, na hindi man lang automatic ang pagbukas ng pinto. So ang point ko lang po ay paglaban natin yung bagong teknolohiya. Kung hindi kayang 350 kilometers, 300. Kung hindi kaya, 250. Maski nga ni 200 wag naman 120 kilometers na abutin ng napakatagal ang ang biyahe ng Manila-Bicol. At imagine na lang upo ninyo, pag Manila-Bicol, 3 hours na lang na kayang 2 hours. Grabing pagbabago, asenso, progreso sa Bicol, Camarines Sur. So, ayaw ba natin ng progreso, asenso? Gusto ng lahat po yan. Alright. Okay. Last question na lang, Tabi Tandem ha. Congressman, Governor, sa hearing pa rin po ng CA, kung hindi ako nagkakamali, isa po sa mga commissioner na isala at naitanong po ninyo yung system ng election at parang by 2028 po, mayroong dapat baguhin na. Congressman, pwede po ba makwentuhan nyo kami dito? At tungkol saan po yun? Sa COMELEC? Opo, yung sa COMELEC. Well, maraming pagbabago na dapat ayusin sa COMELEC, no? Yung una-una may nagsuggest, dapat tanggalin na yung indelible ink na yan. Hindi naman kailangan yan para saan ba yan? Nag-tamper ka na, nag-compute, alam naman nila kung nakaboto ka na ba't pa kailangan mag-indelible ink? Pangalawa, ang dapat mga baguhin dyan is yung sistema ng pagbilang dapat sinisigurado talaga na dapat mas mabilis po ang pagbilang. Bumilis naman ngayon, maging accessible. Yung pagboto sa mga senior citizen, in-improve na nila, ginawang alas 5 pagboto, dapat ayusin pa yan. Pero more than the election system talaga, kailangan talaga ayusin yung election na ano bang gagawin every 4 years, 5 years. Kasi dyan talaga nagkakaproblema. Pero sa COMELEC naman, pinakinggan naman nila yung mga reformang dapat gawin dyan. May katanungan din, di ba? Dahil nung ako, kagaya ko, lamang ko, napakalaki na. Biglang after 2 hours, nabawasan. Sabi ng COMELEC, may glitch daw. So, dapat inaayos po nila yung mga yan kasi kini-question ng mga tao minsan yung pag may ganyan. So, dapat iiwasan nila yan. Although, ako makakapagsabi na peaceful, orderly, malinis naman ang eleksyon, no? Sa ibang parte, kung may question man sa ibang parte, allowed naman sila magprotesta. So,
marami pa ring electoral reform ang kailangang gawin talaga sa ating bansa. Isa pang reform, sabi raw, pag hindi ka nakaboto ng 2 beses, tanggal ka na sa lista. Para sa akin, wag naman 2, siguro gawin 4, di ba po? Ano yun, nakakapagod naman na hindi ka nakaboto ng 2, rehistro ka na naman, di ba po? Dapat man lang kung hindi ka nakaboto ng 3-4 na beses, saka ka tatanggalin. Yung 2 palagay ko, dapat baguhin yan. Marami pa po kaming isasuggest dyan. Pero ang importante, ang barangay election, postpone na muna. So, trabaho muna lahat, wala na muna eleksyon. Pagkakaisa, tarabangan muna kita. Okay. Sige, Kong, kami po ay nakaabang at maraming excited sa pagbabalik nyo bilang ama ng Kamsur, and kaugnay niyan, ang aming pong pagpapabot ng advance Happy Father's Day sa iyo, Kong El Rey, Gub El Rey Villaflor, sir. Salamat sa inyo rin, Diyos mabala sa oras. Salamat, bigyan nyo kami ng oportunidad na masimbaga kung ano-anong issue dyan. At salamat din sa pag-recognize sa kuya sa Congress as one of the top-performing congressman na mention rin po Diyos. Salamat, Diyos mabalos, kayo ang aming inspirasyon. Salamat. Thank you, sir. Salamat na maray. Okay, mga tugang, yan po si Congressman Governor-elect El Rey Villafuerte. Sa pangarap po kan bilog na pwersa ka Bicol Broadcasting System, BBS 91.9 sa mga talapita kasi ng mga radyo. Ako po si Cab Benji Rivera, masunod na Ciudadano, standby! Sa liderato, progresibo, Wong Chamsur, Wong Chamsur, Wong Chamsur para sa to, Kaforteng Chamsur, Kaforteng Chamsur, Wong Chamsur. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, aklat ng unang Pedro 3:18.